Noong Pebrero 17, 1872, ang kolonyal na pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas ay sinumpaan ng tatlong paring martir na sina Padre Jose Burgos, Padre Jacinto Zamora at Padre Mariano Gomez, o mas kilala sa tawag na Gomborza. Ang Cavite Mutiny ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagtanggal ng personal na benepisyo ng mga manggagawa tulad ng buwis at sapilitang paggawa na pinamumunuan ni Gobernador General Rafael D. Izquierdo. Ang mga Pilipinong magsasaka ay inuutos-utusan ng mga Espanyol, lalo na ang sapilitang paggawa. Kapag dumarating na ang pag-aani ay kaagad itong kinukuha ng mga sundalong Espanyol at sinisingila ng buwis ang mga magsasaka sa kautusan ng General. Magandang araw mga magsasaka! Utos na Gobernador General na kunin ang mga ani ninyo. At kunin ninyo ang mga buwis! Hindi kami papayag! Stupida! Amin ang lupang ito! Yan ang utos na General! Ay, wala kayong karapatan para agawin mo sa amin ito! Mga kasama, papayag ba kayo na kunin na ating mga lupain? Hindi kami papayag! Sa amin ito! Sa amin na to! Wala kayong karapatan! Wala kayong karapatan! Ibibigay niyo yan o hindi! Ipabuto ka to sa inyo! Bumaba kayo natin! Dapa! 1, 2, 3. Kasama. Nagsagawa ng papaplano sa pag-alsa ang mga Pilipinong magsasaka laban sa mga Espanyol. Naghirap pero sila ang nakinabang. Tama! Pati ang mga ani natin sila ang nakikinabang. Hindi na maaari ito. Hindi na makatarungan ang kanilang ginawa sa atin. Kung gayon, papayag ba kayo na mag-alsa tayo laban sa kanila? Hindi! Bakit? Natatakot ka bang mamatay? Sama tayo paano at kailan? Ang pagtunog ng kampana at pagpasabog ay siyang maging hudyat nila upang lusubin ang mga Espanyol gamit lamang ang kanilang mga itak bilang kanilang mga armas. Asan ang lugar ng mga Espanyol? At nang tumunog na ang kampana, sa kasamaang palad ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pampaplano sa ginawang hudyat. Sa kabilang bayan ay nagkaroon ng piyesta at napatunog ito ng kampana upang umpisahan na ang pagsisimba. At inakala ng mga Pilipinong mag-aalsa na yon na ang tamang hudyat, kaya sila ay sumugod na agad sa mga Espanyol. Namatay lahat ng 200 ng mga Pilipinong mag-aalsa ng araw na iyon. Wala silang kaalaban-laban sa mga sandata ng mga Espanyol
at hindi rin nakarating ang kanilang dagdag puwersa galing sa Manila, kaya sila ay namatay. Si Padre Mariano Gomez ay isang banal na pari. Malaki ang naitulong niya sa pagreforma ng lupa sa mga magsasaka. Pinapunta niya si Padre Zamora sa General upang kunin ang reforma ng lupa. Sa katunayan, may mga magsasaka po kasama. Papasukin ang mga magsasaka. Masusunod ang General. Narito na po ang mga magsasaka, General. Buenas tardes, General. Buenas tardes, maupo kayo. Pumarito kayo ngayon upang kunin ang reforma ng inyong lupa, tama? Opo, General. At dahil kailangan nyo ito at ni Padre Zamora, ay bibigay ko sa inyo ito. Kaya simula ngayon, sa inyo na ang reforma ng inyong lupain. Lubos po kami nagpapasalamat, General. Walang anuman. Gracias, General. Buenas tardes. Si Padre Jose Burgos ay isang insularis Creole, tunay na mapusok, aktivista at nanginasa na magkaroon ng reforma sa bayan at simbahan. Si Padre Jacinto Zamora ay isang sekular na pare. Maraming nagsasabi na ang tunay na hinahanap na dakpin ay isang nagngangalang Jose Zamora at hindi Jacinto Zamora. Noong araw na iyon ay nakatanggap si Padre Zamora ng isang liham na galing sa mga Espanyol. Ito ay isang pagsusunan ng mga may kapangyarihang Kastila dahil sa pagsusulsol ng mga Kastilang praile o pari na naiinggit sa itinatag ng mga sekular na paring Pilipino. Buenas tardes, General. Mayroon po kami ibabalik sa inyo. Buenas tardes. Ano yun? May hinala po kami na si Padre Zamora ang magpasimula sa pag-aklas sa kabar. Ha? Paano nasabi yan? Mayroon pong inabot na sulat kay Padre Zamora na kinahinala, General. Di mga rito, paano nangyari ang ganyan kasing pamuno? Dakpin nyo ang 3 pare at dalhin nyo sa bagong bayan. Masusunod po, General! Nung araw na iyon ay nagtungo ang 3 pari sa isang bayan upang magkaroon ng munting pagtitipon at magdasal. Walang kamalay-malay ang mga pari na sila ay dadakpin ng mga sundalong Espanyol. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Padre Mariano Gomez Jacinto Zamora, Jose Burgos, kayo ay dadakpit at lilitisin. Sumama kayo ng mahinahon. Ayun silang dakpin! Wala silang kakasalanan! Huwag kayong makialam dito! Mga stupida! Mga injo! Ito ang utos ng General! Kayong mag-alala mga anak. Ay gabayan kayo ng Panginoong may kapal, mga padre. Ang 3 sekular na Pilipinong pari ay pinagbintangan ng munting rebelyon noong gabi ng Enero 20, 1872. Ang 3 ay inakusahan, nilitis at sinintensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote na wala man lang abogadong nagdepensa sa ginawang paratang sa kanila. Ustedes 3 condenados a muerte por el garrote. ¿Ah? ¿Por
na ibig sabihin ay kayong tatlo ay hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Kayo ay nagtaksil sa Espanya at nagsimula ng himagsikan. Dali na sila! Sunod po, General! Dinala ang 3 pari sa bagong bayan upang doon isagawa ang pagpatay. Sa 3 pari, ang unang pumanig sa entablado ay ang 85 taong gulang na si Padre Gomez at siya ay nagwika. Tayo ay magtungo kung saan ang mga dahon ay di titinag, kundi pagagalawin ng puong may kapal. At isinagawa sa kanya ang pagpatay. Nang marinig ni Padre Burgos ang kanyang pangalan, ay agad siyang nagtungo sa entablado ng kamatayan. Siya ay nagwika sa kanyang huling sandali. Ano bang nagawa kong kasalanan? Ako ba'y mamamatay ng walang saysay? Diyos ko, walang katarungan sa mundong ito. Zamora! Nang marinig ni Padre Zamora ang kanyang pangalan, ay kaagad itong nagtungo sa entablado na wala man lang sinabi. Tahimik at mahinahon na pumunta sa entablado ng kamatayan. Kung hindi dahil sa pangyayari noong 1872 taon, wala sana ngayong Plaridel buhay na. O kaya lilitaw ngayon ang mga magigiting na pangkat ng mga Pilipino sa Europa. Kung wala ang 1872 taon, si Rizal sana ngayon ay isang Jesueta at imbes na sulatin ang nalimitang here, ay susulat siya ng aklat na kabaliktaran ng mga kaalaman at layunin nito. Sila na na-video yung Marky. Oo, kaya iwan na makaraan. Bito Mark. Ang ganda to. Pag mga naons man ano, may kono be? Kuno? Hoy, paglingi mo mga gatay. Ay, bina alimato. Gatay ni mga binibini, oy. Ang mga arte ba? Stupida! Kami ang kalari ng grupo! Ano sa inilan? Ah!
Wala silang dakpin, wala silang kasalanan. Huwag kayong makialam dito. Huwag niyo silang dakpin, wala silang kasalanan. Huwag kayong makialam dito, mga estupida, mga idyo. Ito ang ops na hina. Pagtar! Huwag niyo silang dakpin, wala silang kasalanan. Huwag kayong makialam. Paul, dakpin niyo ang tatlong hari at dalhin niyo sa... Ako ang mga paring general. Ustedes tres conqueror. Masusunod po, general. Ito ay nagtaksil at nagsimula ng hamagsikan. Hamagsikan ba, oy? Hamagsikan.